Etong si President Javier Milei ng Argentina. Kasi ayaw ni Donald Trump na umiiyak ang Argentina. Kasi don't sabi cry niya, for don't me." cry for Argentina. Inimbita rin niya. Di ba may resolution pa naman ang ating Kongreso na, di ba sabi ko ang analysis ko, ang tingin ko ay ito ay para magkaroon ng chilling effect o matakot, maalangan, madeter yung mga kritiko ng gobyerno. Eh ito, disinformation na naman ang ibinungad sa atin kaaga-aga sa taon. Kita mo to ha. Sinasabi ng ating embahador sa Estados Unidos na si Babes Romualdez na hindi daw imbitado si Pangulong Marcos sa panunumpa ni incoming President Donald Trump dahil as a matter of policy, polisiya daw siguro ng State Department. Kasi ang Amerika wala pong Foreign Affairs Secretarian. Okay. Ang nagko-conduct ng foreign affairs, ang nagseset ng foreign policy ay ang Secretary of State. On the theory, tama naman, hindi lang theory, on the principle rather, that since the President as Chief Executive sets foreign policy, ang kanyang alter ego yung Secretary of State. Yun ang lumalabas na Secretary of Foreign Affairs sa atin. Secretary of State ang tawag. Okay. Mga ambassadors lamang daw ang inanyayahan para sa panunumpa ni Donald Trump. Okay, yun ang sabi niya. Kaya hindi po imbitado si Marcos, hindi dahil hindi believe sa kanyang Amerika. Ngunit wala pong mga heads of state, walang Pangulo, Prime Minister, Chancellor na imbitado. Yun ang sabi nila. Ngunit, eto ibinalita na ng mga media organization sa Amerika last month na may mga inimbitang mga presidente. Oh, eto. Eto mga heads of state na inimbita. Oh, si Chinese Premier Xi Jinping. Oh, talaga? Oo. Biro mo, may away pa nga Diba? ang China. Kasi sinabi naman ni Trump, gusto na naming makipagbati sa China. Ayaw na naming nagkakainitan kasi pangit para sa trade. Ayan. Sa ekonomiya. Wow, that's good. The first and the second biggest economies in the world mag-aaway, walang mangyayari. Walang mangyayari. Okay. Although, sabi ni Premier Xi, ay magpapadala ako ng high-level delegation. Wow. Mga matataas. Baka tinatamad lang siyang bumiyahe. Eto pa, yung Pangulo ng El Salvador. Can you imagine El Salvador? At isang Latin American country na maliit lang naman dati, nagpapatayan dyan mga tao May civil war dyan. Si Nayib Bukele. Ay inimbita rin. At ang Prime Minister ng Italy, na si Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Sabi niya, nung dumating sa kanyang invitation, molto bene. Sabi niya, Italian very good. Molto bene. At sabi niya, sila ay nagkumpirma na dadalo. Etong si President Javier Milei ng Argentina. Kasi ayaw ni Donald Trump na umiiyak ang Argentina. Kasi sabi niya, don't cry for Argentina. Inimbita rin niya. O bakit na ganon? Sasabihin ng ating embahador, hindi, walang imbitadong pinuno. Puro ambassador lang. Pagkatapos, hindi naman pala totoo. Bakit ganon? Mas pangit, no? Bakit kasi sinungalingan? Ngayon, wala akong sinasabi na dahil Romualdez ito, ay hindi nagsasabi ng totoo. Non-sequitur po yun. Hindi po ganon. Illogical po yun na porket Romualdez ay sinungaling. Hindi po, wala po tayong sinasabing ganon. Pero
bakit ganito may panlinin lang? Kung hindi inimbita, eh di hindi Okay lang. inimbita. Kaya lang, magtataka ako na hindi imbitado. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, di ba kinoconsider tayo na isa sa mga pinakamatigas hindi na kaalyado Ayun. ng gobyerno. O kita mo ha? Sabi, kita mo naman, tinawagan pa. Nakuryente tayo dyan. Tinawagan pa ni Pangulong Marcos si Trump para batiin, di ba? Oh, yes. Kinongratulate pa. Oy, congratulations, blah, blah, blah. Hinihintay niya. Parang hindi yata ako iniimbita nito, ah. Tumawag pa naman ako. Opo. Di ba? Eto pa, sinabi pa, sumipsip pa ang DFA natin. Sinabi nila, yung tawag daw yon ay nagpapatunay na, eto, i-quote ko na, the positive momentum and trajectory of our bilateral relations with the United States. Sabi pa ng DFA, the United States remains an important ally, partner, and friend to the Philippines. We look forward to working with the Trump administration to ensure that Philippines-U.S. relations continue to thrive, benefiting from the strong cooperation in security, defense, and economic partnerships, as well as broader engagement in other areas of mutual interest. Ang ibig sabihin, dinagpalitan ng presidente. Opo. Reading between the lines, ha? Tumawag tayo, uy, bago na ang presidente, tawagan natin. Parang sinasabi, Boss Donald, bagamat ikaw na ngayon ang presidente, tuloy natin yung ating relasyon na nandito kami, ha? Bata mo ako. Pero ang sagot sa kanya, dead man. Talaga? Hindi inimbita. Kung baga sa kwan, parang sumisip-sip ka. Opo. Ha? Sa amo mo bago hindi ka pinansin. Yun ang nangyari. Puro puri pa. Uy! Kami ha, alay nyo kami. Ha? May special relations tayo. Tuloy-tuloy yung sa depensa natin. Paano ang problema natin? Inaway natin ang inaway ang China nung panahon ni President Biden. Yeah. Kasi yun ang direksyon ng foreign policy ni Biden. I-contain ang China, naglagay ng EDCA sites dito, naglagay ng missiles. O ngayon, ang policy ng bagong administrasyon, ang incoming administration ng Estados Unidos, ay makipagbati. O, saan tayo pupulutin ngayon? Ayun. O, anong silbi pa natin? Iyon ang sinasabi na independent foreign policy dapat. Diyan tama si Pangulong Duterte. Kasi nga, katulad yan, nag-iba ang ihip ng hangin sa Washington. Masyado kang tumaya. You put all your eggs in one basket. Ayun. Yung mga itlog ng Pangulo, Marcos. Hindi, di ba eggs in one basket? Itlog. Sige, Yung sige. itlog niya, yung mga itlog niya, ay inalay na niya sa foreign policy ng Amerika noong panahon ni Biden. Ngayon, hindi na kailangan yung itlog niya. Yung mga itlog niya, di na kailangan. Wala na siyang choice. Oo. kumbaga. Meron pa siya uy, strongest ally nyo kami ha. Tuloy-tuloy tayo. Dead ma, hindi inimbita. Tsaka nung naupo si President ng US na bago, although second time na to, di po ba? Ang sabi niya talaga, babaguhin ko ano man ang pagkakamali ko dati. Sinabi niya po yun. Ayun yung tumanim sa isip ko na, okay to. Ibig sabihin, iniintindi niya yung mga desisyon niyang mali na babaguhin niya to correct it. Alam this niya time. na sinabi niya yun, ay This titi mo sa iyong isipan. Yes, tumimo talaga. Ayun, titi mo talaga sa iyong isipan. Oo nga, ikaw talaga. Ayun nga ang nagiging problema Yun. kung ikaw ay masyadong subservient. Yun. Di ba sinasabi doon sa Tama. sa 48 laws of power, pagtingin ikaw hawak na sila bali wala ka na ng power. Ayun ang nangyari dito. Can you imagine, bago magpapalusot sila, hindi wala namang inimbitang heads of state. Opo. O mga ambassador, anong tawag mo nung sa Prime Minister ng Italy? Hindi ba head of state yun? Kasi parliamentary sila Opo. Yun nga sa El Salvador. Can you imagine El Salvador? Inimbita. Ang Pangulo ng Pilipinas, may mga 10 EDCA sites dito, may missiles. Nakaliwala. Hindi inimbita si Bukele.
Sa pangalan pa lang, ang ganda-ganda, Marcos. Oh, ang ganda, Marcos, di ba? Ito, Bukele. Inimbita si Bukele. Hindi si Marcos. Oh, di ba? Oh. Medyo conflict nga, no? Di ba? Sabi nila, importante ang Pilipinas kasi yan ay part ng broad coalition para hindi maghari-harian ang China sa South China Sea. O para ma-deter ang pag-invade sa Taiwan. O kailangan kayo. Kasi kayong standing between China and Taiwan. Nandito strategic ang location nyo. Lalagyan namin ng mga missiles, sa mga supplies, sa mga EDCA sites na mga sundalong Amerikano. Yeah. Na kahit mga Pilipino, kahit nasa lupain natin, yung mga sites na yun, hindi tayo makapasok. Can you imagine? Kahit gobernador nung lalawigan, kung saan nandoon ang EDCA sites, hindi pwedeng pumasok. teritoryo niya yun. Can you imagine kung gaano ka-degrading sa mga opisyal natin? Wala kayong pakialam dito. Bansa namin, kahit na wala kayong pakialam, hindi kayo basta-basta pwedeng pumasok. Kahit mga pinakamatataas na opisyal ng ating militar, hindi basta-basta pwedeng pumasok doon, papaalam ka ba? Gaanong kahihiyan yun, no? Ayun ang sinasabing, learn to say no to the people, not all the time puro yes. Oo, yan. We cast our lot. Mahihirapan na tayong baguhin yan. Ngayon, pag umatras tayo, ngayon, kung tatanggalin na yung suporta natin laban sa China, aatras tayo, mukha tayong mga duwag ngayon. Anong gagawin mo? Kaya dapat talaga hindi pwede yung full engagement na ganyan na pagmumurahin mo yung China, sasabihin mo, ganito, ganon, di ba? Si Tariela, kung ano-anong sinasabi, si Gibo, paano yan? Iba na. Hindi na ganon katindi ang paglaban ng Amerika sa China kasi nare-realize niya. Si Trump ay isang negosyante. Yes. He knows yung libro niya, di ba? Nabasa ng marami. Ako, nabasa ko yun. Bata pa ako yun. The Art of the Deal. Yes. Na hindi pwedeng puro away, hindi pwedeng puro gera. Sabi nga ni Don Corleone, di ba, sa The Godfather? Yes. War is bad for business. That's right. Pagkakaaway-away, walang manyanyari. Trade war, sasabihin mo sa China, yung mga goods mo papasok dito, mataas ang tarifa. Sasabihin din ng China sa Amerika, kayo rin, yung mga papasok yung goods dito, Ganun din. mataas ang tarifa. Wala na. Wala na. Paano yung mga tao sa Amerika na nagbebenta ng mga goods ng China na galing sa China, di wala nang hanap buhay yon, and vice versa. Isipin mo, si Elon Musk na malapit na advisor ni Donald Trump, ang pabrika niya nasa China. Sapagkat ang raw materials, 90% ng raw materials sa electric vehicles ay nasa China nanggagaling kasi ayaw naman ng Amerika nagmimina sa kanila. Hindi pwedeng sila ay magkagera. Yun. Trade war, ibig ko sabihin, hindi gerang barilan. Out of the question yung gerang barilan. Hindi magigera. Yan imposible. Hindi po to video games. Correct. Mga kasama, yung mga anyayabang, sige, tirahin na yan, kayang-kaya ng Amerika and China. Hindi po, wala pong mananalo dyan. Pagka nagkagera yan, wasak ang ekonomiya, baka wasak din ang ating bansa kasi pinayagan natin maglagay ng medium-range missiles Tingin nyo, hindi unang titirahin ng China yan. In a preemptive strike kung may gera man. Nakitang papalapit na yung 7th Fleet. May pangontra ka ba sa hypersonic missiles ng China? Kahit sa ordinary missiles, binigyan ka ba ng Patriot na anti-missile system ng Amerika? Di naman. Kamote. Yun na. Kaya nga ito nangyari, kasi sip-sip natin, hindi tayo imbitado. Kahiya-hiya tayo. And no amount of apology can turn the fact around na ang daming inimbita, hindi inimbita si Marcos.